Hello everyone, magandang araw po sa inyong lahat. For today's video, kamusta na po ang inyong mga sari-sari store? Kamusta po ang bentahan nyo ngayong December? Maganda ho ba ang pasok ng December sa inyong mga sari-sari store? Sana nga ay maganda tayong lahat or maganda ang pasok ng bentahan sa ating tindahan mga kasari. So for today's video mga kasari, gusto ko lang pong i-share sa inyo itong aking diskarte kapag mag-e-end po ang taon. Dati po kasi ay hindi ko ito ginagawa, pero na-notice ko kasi mga kasari, malaking kalugian sa ating tindahan kapag hindi natin ito ginagawa earlier or finishing ng taon, end of the year. Dapat ganito po ang gagawin ng isang sari-sari store. Maging malaki man yung sari-sari store or maging maliit man, kagaya natin, dapat ganito po ang ginagawa mga kasari. Kasi itong gawain ito ay talagang naiwawaglit natin ito or hindi natin ito naiisip. Basta bili lang tayo ng bili ng mga stocks and hindi natin nanonotice yung iba nating stocks. Ayan. So ngayon kaya ko ito in-share sa inyo dahil ako po ay nag-check ng aking mga stocks kasi po magtatapos na po ang taon. Magtatapos na po ang 2024 and dapat po pag pumasok po ang 2025 ay wala na po tayong stocks na mga 2024 na mga ended expiries sa ating mga paninda. Kaya ito po ang gawin nyo mga kasari, while ako nagawa ko na po, kaya gusto kong i-share sa inyo. Kasi yung ginawa ko po nung mag-e-end pa lang po ang November, actually early ko siya ginawa, hindi lang December, kundi para pagpasok ng December, dispose ko na lahat ang mga items na yon. Chinek ko na po ang aking mga pancit canton, especially, and yung aking mga noodles. Chinek ko po yung mga expiry date niya. Kung ano po yung mga talagang ma-expire na ngayong December, siya po yung talagang hinahanap ko date by date, kung ano yung pinaka matagal pa siyang nilagay ko sa ilalim. Kinuha ko talaga mga kasari yung mga mag-e-end na ngayong December. Like December 27, mga ganon, December 29, basta December, magtapos na ang December. Nung November ko pa po ito ginawa mga kasari. Pinaibabaw ko siya lahat at inilabas ko dito. At thanks God, pagpasok ng December, naubos na po yung mga nearly end na December sa aking mga pancit canton. Kasi po usually mga kasari, hindi po talaga natin ito mapapansin kapag hindi talaga natin chine-check isa-isa yung ating mga stocks. So ako kasi mga kasari is nag-ayos ako and then yung end ng November yon and tiningnan ko yung mga kung ano-ano ba yung mga malapit na talagang ma-expired. Kasi ayaw ko na pong ma-experience muli kagaya nung last year, hindi ko po ginagawa itong pag-check ng aking ma-expiries sa aking mga paninda. Marami po akong na-expire na mga noodles and pancit canton. Kasi po, kahit nasabihin natin na pag bumili tayo ng bago, nilalagay natin sa ilalim, yung mga luma, siyang inuuna nating i-dispose, meron po talagang pagkakataon na maihalo yung mga una nating, yung mga last natin na napamili, maihalo talaga doon sa pinaka ibabaw. So, ang mangyari, na-i-dispose natin yung mga unang napamili, yung mga nahuli, nabibinbin or natatago or natatakpan sa ilalim. Kaya merong tendency mga kasari na maiiwan talaga yung iba. And kaya ang ginawa ko nung mga November 15, third week ng November, sinusort out ko na po mga kasari yung mga expiry date ng aking mga noodles and pancit canton and inilabas ko po yun sila. Isiniseparate ko doon sa mga matagal pang 2025, nilagay ko sa loob. Yung mga 2024 na end na talaga ng December, yun ang nilagay ko dito. So nakikita ni customer, hindi nila alam. Yun ay mga nearly end pa, pero good pa yun mga kasari. Yun ang inuna kong dispose. So wala na dito sa labas, naubos na sila. Meron na lang akong tatlong extra big na pancit canton na talagang December yan. Tatlo na lang sila sa labas. Yung mga nasa loob ay mga January, February, March, mga ganun na yun, mga March, mga April, ganun na yung mga expiries na nasa loob. So, ganun din ang gawin yung mga kasari para iwas expired pagdating sa January. And at the same time, maging maganda rin ang imahe ng yung tindahan kasi hindi na si customer ang makakapansin na, uy, expired na ang item mo. Kasi merong ibang mga customer, mga kasari, na pag January sila bumibili, talagang chine-check nila yung expiries ng kanilang binibiling item sa ating tindahan. Kasi meron ding pagkakataon na naibigay pa lang natin is last year pa. And then, hindi natin na-notice kapag hindi tayo nagsusort out ng ating mga expiry sa ating mga paninda. Especially
yung ating pansit canton and noodles. Yun po yung talagang chine-check ko mga kasari. Kasi kahit sabihin mong mga fast moving yan, dahil nga sa fast moving sila, lagi tayong bumibili. Lagi tayong nag-i-imbak, nag-i-stock. Without knowing na yung palang mga expiry date na yon nagkahalo-halo na, may nauuna, may nahuli. Yung nauunang bili, yun ang na-i-dispose. Yung mga nahuhuling binili natin, yun ang natatambak. So yun, para maiwasan yung mga kasari. Ngayon ay pwede pa kayong humabol dahil ngayon ay December 7 pa lang. So meron pa tayong how many days pa para ma-dispose nyo ang inyong mga item na talagang December ang expiry. Gawin nyo yan mga kasari para iwas expire sa January. Kasi pagdating ng January, very meticulous po ang ating mga mamimili. Tinitingnan nila na, syempre, bagong open ang taon, so 2025, so tingnan nila yung baka 2024 pa yung binili nilang item sa tindahan mo. Kaya ako sa iyo mga kasari, umpisahan mo na, check mo yung especially yung mga pansit canton and yung mga noodles. Kasi yun actually nag-i-stock tayo ng marami kasi nga mabili yan. Walang kaso po sa mga toyo and suka kasi talagang gradually talagang umiikot yan every now and then. Kasi pangluto yan eh. So yun ay hindi ko yung mga chine-check, yung mga yan hindi na. Yung next mo na i-check mga kasari kung kayo ay mahilig mag-imbak ng mga matamis like yung mga Eden cheese and inyong mga star na mga star margarine and inyong mga dilatas na mga matamis like yung Alaska Evap, Alaska Condense. Yun, i-check nyo yung mga kasari. And see to it na yung i-dispose nyo ay yun munang mga December, mga 2024 bago yung 2025. So you know, yun ang aking ginagawa dito sa aking tindahan. Ano pa ba ang dapat kong isi-sort out? Yun lang ang dapat na isi-sort out natin. Kasi yung sa mga kape naman natin ay matagal naman yan nag-expire. Situate lang din sa ating mga kape-kape dyan na hindi tayo magtambak ng marami, lalo na kung yung kape na yun ay hindi masyadong mabenta sa inyong tindahan. Usually po, ang mabenta dito sa aking tindahan ay twin lang na, mga twin na kape like yung original. Yung original mga kasari, nagbebenta ako, pero pinakamarami ko niyan ay 2 Thai. And next po, mga kasari, iwan ko kung tama itong pagdudugtong ko ngayon kasi may bumili ng itlog natin na 25 pieces. Nagtanong siya kung meron akong tag 9. Well, actually mga kasari, ako po ay napakasaya kasi bumili siya ng 25 pieces. Na tag na 9 natin na eggs and that is 225. While vlogging, I earned 225 pesos for 25 pieces na egg natin na tag na 9 pesos. O, diba? Kung meron ka talaga mga kasari, mga murang itlog, well, ikaw talaga ang hahanapin ng customers. No, marami na siyang dinaanan ng mga tindahan kasi yung tindahan nila tag 11, tag 12. Ako ay may tag 10 at tag 9. So yun, diba? Tip ko, dapat meron tayong murang itlog para kahit malayo or sulok man yung tindahan mo, is talagang puntahan ka ni customer. Diba? Yun ang advantage. Tip na meron kang mamura na itlog. Ayan. So, ngayon, patuloy tayo mga kasari. Ang next po na maisa-suggest ko sa inyo na maisa-sort out nyo is yung kung ang tindahan nyo ay talagang mahilig magtambak ng mga chichirias. Ang chichirya din natin mga kasari ay mabilis din itong ma-expired. Hindi ito nagtatagal. Lalo na yung mga supermarket na binibili natin and then hindi natin chine-check din ang mga expiries ng ating mga napamiling mga chichirias. So, may tendency na pag the end of the month like January 2025 ay magkaroon kayo ng expiries ng mga chichirias. So, ako mga kasari, sinort out ko na rin. And ako naman ay bumibili ng marami before, pero nitong mag-end na po ang taon na 2024, hindi na ako masyadong bumili ng marami chichirias. Meron akong chichirya dito sa likuran ko. If you notice sa aking mga past mga videos, meron akong shadow dito na nakatambak dito ng mga chichirias. And then, oh my God, chinek ko mga kasari, mag-end na ngayong December din ang mga chichirya na yun, especially yung mga chippy ko na malalaki. So what I did is, nilabas ko, pinunasan ko syempre dahil naalikabukan ko. To parang fresh na tingnan ni customer na parang bago. And then what I have done, kung ano yung ginawa ko is, sinabit ko sila sa pinakaharap-harap. Doon sa pinakaharap talaga. And guess what? Nabibili na. Yung 4 ko na maliit na talagang December, ayun 2 na lang. And yung malalaki ko na talagang yung mga humanghuan na malalaki, hindi pala masyadong mabili yan dito sa aking tindahan. And nagkakamali po tayo. Bumili tayo ng marami before. And ngayong December is may expired na rin sila. So nilagay ko dito sa harapan. Hinang ko sa harap. Iyon, nabawas-bawasan na. And tingnan nyo mga kasari, pakita ko sa inyo paano ko ginawa ang aking chichirya na talagang mapansin ni customer para mabili ka agad. Yun itong ginawa ko.
Ayan. So, ito mga kasari ang ginawa ko. Ayan, oh. Yung nakita niyo yung mga nakabaliktad dyan ng mga chippy, yung malalaki yan. Yun yung talagang may expired na December yan. So, yun yung tempura ko talagang kawawang-kawawa. Nag-iisa yan, pero nearly end. Ayan, yung chippy natin, meron tayong 3 dyan. So, yun ang mga talagang may expired na pala na item. Kung hindi ko yan na-sort out, baka January ay expired na. So, yun, kung hinayaan ko lang doon sila sa dulo, so, hindi talaga mabebenta. So, ngayon ay marami yan. Ngayon ay 3 na lang ang natira. Meron niyang actually 5, nabili na yung 2. So, 3 na lang. So, sana bago mag-end ang December ay mabenta ang mga yan. And, itong mga nandito sa taas, ayan po yung mga bago nating bili. Ayan ay no worries yan dahil April pa yung iba, March pa yung iba dyan. Mga bagong bili yan mga kasari. And yung ating talagang yearly end na sinasabi ko sa inyo na pancit canton, ang ginawa ko mga kasari ay nilabas ko. So, yun ay 3 na lang natira. So, dito ko tinambak yung mga noodles and pancit canton ko na mga regular, nabili na sila lahat. So far, yung mga nasa loob, yun ay mga March, April pa na mga dates, mga kasari. So, ganun ang ginawa ko para talagang wala akong maitapon ngayong January. Earlier pa lang, November, nagsusorting na ako sa mga expiries ng aking mga paninda para ahead tayo na maibenta pa natin bago mag-end ang taon. So, yun ay thank you Lord dahil naubos na sila. 3 na lang ang natira doon. And dito na lang ako nag-worry sa 3 chippy. Sana mapansin ni customer. Kasi syempre mahal ito, 30 pesos. What is 3 chippy? 90 pesos na yan mga kasari, di ba? And also, ito yung sinasabi ko sa inyo mga kasari na ito ay nakatambak lang sa side. Yung aking mangwan, ayan yung malalaki na yan. So talaga nilagay ko sila dito sa harapan para manotice kaagad ni customer. And mabenta dahil nearly end yan mga kasari in fairness. And ito kasi, ito yung sinasabi ko na natambak sa dulo. Yung 4 na to, 2 na lang. Yun ay talagang, yun ang nearly end ko. Ito at saka itong mga ito. 4 na manguha na malaki. And yung itong ating chippy, everything in my store, I do it already. I did the sorting. Then, ayun, ito lang na-find out ko na mga nearly end sa aking tindahan. Yung 3 yan. And ito. So far, everything you can notice and you can see on my store, these are all, yes. Yes. So, kasi All were goods mga kasari. Lahat na makikita nyo, ay lahat ayan ay mga talagang goods for 2026 na mga stocks ko mga kasari. And like etong mga to, these are all new, bago yan lahat. So wala na kung kakakaba-kaba sa mga yan dahil yan ay lahat ay mga bago, especially yung aking mga chinek ko na rin ito. Dito ay hindi masyadong fast moving pero sinort out ko yan, those are all good. Ang mga dilatas natin, no worries dahil yearly yan, taon ng bago ang mga expiries. So walang problema dyan. Mantika ka. Pila? 2 kalimit. So ayan mga kasari ang aking videos for today and we have so much rice. Bagong deliver na naman yan mga kasari. Ayan. May kandila pala na ba? So ayan mga kasari ang ginagawa ko dito sa aking tindahan for past 2 years already and ngayon ko lang po na-share sa inyo kasi no November, ayun nga, nagsusorting ako dito sa aking mga paninda kasi I don't want to happen again what had happened for the previous years na pagdating ng opening ng taon, my customer will say, oy, expired naman pala ito madam, ang yung paninda, so I don't want to happen anymore kasi nakakahiya, di ba? So yun, para ma-avoid yan, you have to sort out starting now sa inyong mga paninda para pag pasok ng January, wala kayong expiries na mga paninda and of course, ma-avoid ang pagkalugi ng inyong sari-sari store. So that's all for today's video mga kasari. Putol-putol na po ang ating pag-share. Ewan ko kung maganda ang outcome nito. For anyways, sana may natutunang muli sa ating pag-share ngayong umaga. So today po is Saturday and sana po maging mabenta ang ating tindahan dahil today po is a marketing day, Saturday and Sunday. As I've said, ito po yung mabebentang mga araw sa buong linggo. Kaya dapat po open tayo at hindi tayo lalabas. If you want to go out and do it on Monday or Tuesdays, ganyan kasi Saturday and Sundays dapat committed tayo sa ating tindahan kasi ito yung napakagandang benta or napakagandang sales na meron tayo or magkaroon tayo sa ating tindahan. Okay guys, that's all. Thank you so much for watching again this video and sana maging mabenta ang araw na to. Bye bye and happy selling all!